Mula sa kanyang opisina sa pinakato ng isang glass tower sa Manhattan, tanaw ni Joaquin de la Cuesta ang buong siyudad. Ang siyudad na parabang pagmamay-ari niya. Isang pitik lang ng daliri niya, bilyon-bilyong dolyar ang gumagalaw. Ang pangalan niya ay kasing kahulugan ng kapangyarihan. The deal is closed, Mr. de la Cuesta. Congratulations, sabi ngang isa sa mga abogadong nakaupo sa harap ng kanyang malaking mesa. Tumango lang si Queen, ang mukha ay walang emosyon. Malamig. Kinakalkula. Ganon siya kilala ng lahat. Ang CEO na walang puso. Tanging utak lang ang pinapagana. Para sa kanya, ang tagumpay ay isang laro. At hindi pa siya kailanman natalo. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng kanyang tagumpay, nak-vibrate ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na kumuro sa isang parte ng kanyang dibdib na matagal na niyang kinalimutan. Tita Elena. Isang pakiramdam ngang kaba ang biglang gumapang sa kanya. Bihira tumawa ang kanyang tiyahin maliban na lang kung mayroong mahalagang nangyari. Sinagot niya ang tawag. Queen, basa ang boses sa kabilang linya. Ang lola mo. Inatake sa puso. Nasa ospital kami ngayon. Parang gumuho ang mundo ni Queen. Ang matayo na toreng kinatatayuan niya ay biglang naging marupo. Ang manumero, ang makontrata, ang bilyon-bilyong dolyar lahat ay nawalan ng halaga sa isang iglap. I'm on my way. Iyon lang ang sinabi niya bago ibinaba ang tawag at walang paalam na tinalikuran ang mga taong kanina lang ay hinahangaan siya. Ang Queen de la Cuesta na kilala nilang lahat ay biglang naglaho. Ang natira ay isang apo na takot. Amoy pa lang ng ospital ay nasusuka na si Queen. Ang amoy ng antiseptic, ng sakit, ng pangamba. Sinalubong siya ng kanyang tita Elena na namumukto ang mata. Kumusta si Lola? Tanong niya. Ang boses ay hindi nakasing tigas tulad ng dati. Stable na siya, pero may kondisyon siya, Queen. Ayaw niyang magpa-opera. Kumunot ang nuni Queen. Ano? Bakit? She needs the surgery. May hiling siya. Isang hiling na ikaw lang ang makatupad. Pumasok si Queen sa kwarto. Nakahiga doon ang dati makapangyarihang matriarch ng pamilya de la Cuesta. Ngayon ay mukhang napakahina, napapalibutan ng mga tubo at makina. Ngunit nang mamulat ng mata si Lola Corazon, nakita ni Queen ang dati paring tapang sama iyon. Lola. Joaquin. Mahinang sabi nito. Hindi ako magpapa-opera. Lola. Please. Huwag ninyong gawin ito. We will get you the best doctors in the world. Umiling si Lola Corazon. Isa lang ang kailangan ko para lumakas ulit. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Magpakasal ka. Natigilan si Queen. Ano? Lola, this is not the time for jokes. Hindi ako nagbibiro, apo. Gusto kong makita kang ikasal bago ako mawala. Iyon lang ang magbibigay sa akin ng kapayapaan ng loop para harapin ang operasyon. Okay, fine. I'll get married. Desperadong sagot ni Queen. Hahanap siya ng kahit sinong babay. Isang kasunduan. Isang kontrata. Madali lang iyon. Ngunit umiling ulit ang kanyang lola. Hindi kahit sino. Joaquin. May napili na ako para sayo. Sino? Si Luningning. Ang apo ang matalik kong kaibigan na si Althea. Si Ning. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Queen. Naalala niya ang makwento ng lola niya tungkol sa pamilyang iyon. Isang simpleng pamilya mula sa probinsya. Hindi sila kauri. Hindi sila nababagay sa mundo niya. Lola, no. That's absurd. Hindi ko siya kilala. Makikilala mo siya. At pagkakasalan mo siya. Kung hindi, huminga ng malalim si Lola Corazon, hayaan niyo na lang akong dito. Napasuklay si Queen sa kanyang buho. Gulong-gulo ang isip. Nakatingin sa kanya ang lola niya. Nagmamakaawa ang mga mata. Ito ang nag-isang babaeng kahinaan niya. Wala siyang nagawa kundi ang sumuko. Fine, sabi niya, ramdam ang pait ng pagkatalo. I'll do it. I will marry her. Kinabukasan, habang nag-antay na ma-discharge ang kanyang lola, nagmaneho si Queen papunta sa rest house ng maito sa Tagaytay. Doon daw siya naghihintay, ang babaeng ipinakasundo sa kanya. Bawat kilometro ng biyahe ay parang pabigat ng pabigat ang kanyang pakiramdam. Isang kasal na hindi niya gusto. Sa isang babaeng hindi niya kilala. Isa lang itong obligasyon na kailangan niyang tapusin para maligtas ang buhay ng kanyang lola.
Nang marating niya ang malawak na hardin ng mansyon, bumaba siya ng sasakyan. Ang hangin ay sariwa, ang paligid ay payapa, isang malaking kabalintunaan sa gulo sa loob ng kanyang isip. At doon niya ito nakita. Napahinto ang kanyang pahinga. Nandun sa hardin, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, ang isang babae. Nakasuot ito ng simpleng puting bestida, at nakaupo sa isang duyan. Mahaba ang buhok nitong itim na itim. At sa bibig nito, isang malaki at bilog na lollipop na kasing kulay ng bahahari. Nanigas si Quinn sa kanyang kinatatayuan. Tumingala ang babae at napansin siya. Ngumiti ito, isang ngiting napaka-inosente, napaka-simple. Itinaas pa nito ang lollipop na parabang nag-aalok. Hindi. Hindi maaari. Napatiti si Quinn sa babaeng nasa harap niya, ang kanyang panga ay nanigas. Ito ba ay isang masamang biro? Isang parusa? Ang buong biyahe niya mula New York, ang lahat ng stress at paalala para sa kanyang lola, ay humantong sa eksenang ito. Sa isang babaeng may hawak na lollipop na parabang wala itong inaalala sa mundo. Dahan-dahang bumaba sa duyan si Luningning at lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay magaan, parang isang batang nasasabik. Ang ngiti sa labi nito ay hindi nawala. Hello po. Kayo po ba si Sir Quinn? Tanong nito, ang boses ay malambing at may bahid ng hiya. Hindi agad nakasagot si Quinn. Pinakmasdan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang simpleng bestida, ang sinalas na pambuda, at higit sa lahat, ang lollipop. Isang insulto. Ito ay isang malaking insulto sa lahat ng pinahirapan niya, sa pangalang dala-dala niya. Ito ang ipapamana sa kanya ng lola niya. Ito ang magiging Mrs. de la Cuesta? Ang nga babae sa mundo niya ay sopistikada, matatalino, at ambisyosa. Sila ay nasusuot ng designer clothes, uminom ng champagne, at nakikipausap tungkol sa stock market. Hindi sila naglalaro sa duyan habang may hawak na kendi. Ako nga. Sagot niya sa wakas. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Walang emosyon. Walang po. Walang anumang bahid ng paggalang. Tila hindi napansin ni Ning ang kanyang kalamigan. O baka sadyang wala lang itong alam. Ngumiti lang ulit ito. Ako po si Luningning. Pero Ning na lang po. Ning. Kahit ang pangalan ay parang pangbata. Isang plano ang nabuo sa isip ni Quinn. Isang malinaw na landas para makalabas sa bangungot na ito. Susundin niya ang gusto ni Lola. Pakakasalan niya ang babaeng ito. Ngunit iyon lang. Isa itong transaksyon. Isang kontrata. Pagkatapos ng kasal, kapag magaling na si Lola Corazon, babalik siya sa New York, babalik siya sa totoong buhay niya. At si Luningning Santos. Mananatili siyang isang pangalan sa isang piraso ng papel, isang aninong maiwan sa Pilipinas. Hindi niya kailanman papapasukin sa mundo niya. Hindi kailanman. Hindi na nagsalita pa si Quinn. Tinalikuran niya ito nang walang paalam. Narinig pa niya ang mahinang tawag nito, Sir Quinn. Ngunit hindi na siya lumingon. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito paalis, iniwan ang payapang hardin ng Tagaytay. Sa kanyang isip, hindi isang babae ang iniwan niya doon, kundi isang problema na kailangan niyang solusyonan sa pinakamabilis at pinakamadaling paraan. Napatingin siya sa rearview mirror bago tuluyang lumiko sa kalsada. Saglit niyang nasilayan ang figura ni Ning na nakatayo pa rin doon, hawak pa rin ang makulay nitong lollipop, tila isang litratong hindi kailanman mababagay sa madilim at komplikadong mundo niya. Isang kasunduan. Iyon lang ito. At sisiguraduhin niyang iyon lang ang mananatili. Ang umaga ng kanyang kasal ay hindi sinalubong ni Luningning ng pananabi, kundi ngang isang mabigat na kaba sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa loob ng kwartong tinutuluyan niya sa mansyon ng de la Cuesta. Ang kwarto ay malaki at elegante, ngunit para sa kanya ay malungkot at banyaga. Mas gusto pa niya ang maliit niyang silit sa Tagaytay na punong kanyang maguhit, mga star-shaped na papel, at mga sinulit na iba't ibang kulay. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na pinili para sa kanya ni Lola Corazon. Maganda ito. Walang duda. Pero habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon, pakiramdam niya ay isa siyang batang naglalaro ng damit-damanan. Ang babae sa salamin ay hindi siya. Ito ay isang papel na kailangan niyang gampanan. Para kay Lola Corazon. Bulong niya sa sarili. Paulit-ulit, na parang isang dasal. Para sa kapayapaan ng look niya. Iyon ang tanging kumakapitan sa kanya. Ang pangako niya hindi lang kay Lola Corazon,
kundi pati na rin sa lola niyang si Althea na pumanaw na. Ang dalawang matanda ay parang makapatid at ang hiling nila na makabuklod ang kanilang mapamilya ay isang utos na hindi niya kayang talikuran. Ngunit habang iniisip niya ang lalaking pagkakasalan niya ang lalaking may mga matang kasing lamig ng yelo ay naninikip ang kanyang dibdib. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya kahapon, parang dumi na dumikit sa mamahalin nitong sapatos. Ang seremonya ay ginanap sa isang maliit at pribadong kapilya. Kaunti lang ang tao. Si Lola Corazon na naka-wheelchair, ang tita Elena ni Queen, at isang matandang katiwala. Iyon lang. Walang masayang tuktugin, walang ngebulakla na nakalat. Ang hangin ay mabigat sa katahimikan. Nang tumayo si Queen sa tabi niya sa alta, naramdaman ni Ning ang lamig na namumula dito. Mas matangkad ito sa personal, at ang presensya nito ay nakakapangliit. May maliit na espasyo sa pagitan nila, isang espasyong hindi nakikita pero ramdam na ramdam niya isang pader na gawa sa yelo. Nang oras na para sa palitan ng singsing, kinuha ni Queen ang kamay niya. Ang pagdampingang balat nito sa kanya ay mabilis at walang kabuhay-buhay. Kasing lamig ng inaasahan niya. Nang iswat nito ang singsing sa kanyang daliri, hindi man lang ito tumingin sa kanyang nga mata. "Aido," sabi ni Queen. Ang boses ay formal at walang emosyon. Parang nagbabasa lang ng isang linya sa isang kontrata. Napaluno sining nang siya na ang sasalita. Nanginginig ang kanyang ngalabi. "Oo po, Aido," halos pabulong niyang sagot. Sa isang iglap, tapos na. Isa na siyang Mrs. de la Cuesta. Ngunit sa halip na saya, isang malalim na kalungkutan ang bumalo sa kanya. Ang simpleng salo-salo pagkatapos ay mas lalong nakpahirap sa kanyang pakiramdam. Nakaupo sila sa makabilang dulo ng isang mahabang mesa, na parabang dalawang estranghero na nakataon lang na kumakain sa isang lugar. Sinubukan niyang basagin ang katahimikan. "Masarap po ang pagkain," sabi niya. Nakayuko sa kanyang plato. "Okay," sagot ni Queen, hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang cellphone. Bawat tapik ng daliri nito sa screen ay parang isang paalala na mayroon itong ibang mundo, isang mundong mas mahalaga. Isang mundong hindi siya kabilang. Hindi na muling naksalita pa sining. Tahimik na lang niyang tinapos ang kanyang pagkain, ramdam ang nga titik ni Lola Corazon na puno ng pag-asa. At ang nga tingin ni Queen na puno ng pagkainip, pakiramdam niya ay isa siyang multo sa sarili niyang kasal. Ang biyahe papunta sa kondo unit ni Queen sa Makati ay mas tahimik pa. Nang makarating sila, lalo siyang nanlit. Ang lugar ay napakalaki, napakamoderno. Lahat ay kulay puti, itim, at gray. Walang pamilyar na bagay, walang init. Parang isang mamahaling museum na bawal hawakan ang kahit ano. Dinala siya ni Queen sa master bedroom. Mas malaki pa ito sa buong sala nila sa Tagaytay. Isang malaking kama ang nasa gitna, at ang isang pader ay purong salamin, tanaw ang kumikinang ng mga gusaling ng siyudad. Naiwan siya nakatayo sa gitna ng kwarto, yakap ang maliit niyang bag, hindi alam kung ano ang gagawin. Nagulat siya nang biglang kumuha ng unan at kumuha si Queen mula sa kabinet. Walang salitang lumapit ito sa pinto. Bago ito lumabas, huminto ito at nagsalita. Hindi pa rin nakatingin sa kanya. "Sa study ako matutulog." Ang bawat salita ay tumusok sa kanyang puso. Walang paliwanag. Walang tanong. Isang pinal na desisyon. Isang malakas na kalabo ang narinig niya nang isara nito ang pintong ng study. Naiwan siyang maisa sa malawa at malamig na kwarto. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kama. Binuksan niya ang kanyang bag at kinuha mula ron ang isang luma at medyo gasgas ng kalabaw na stuffed toy. Si Kiko. Ang nag-isa niyang kasama mula pa kabata. Niyakap niya nang mahigpit si Kiko. At dun, sa katahimikan ng kanyang gabing ang kasal, ang ngaluhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumata. Lumipas ang maaraw na parabang isang walang katapusang pagsubok para kay Queen. Ang bahay na dati niyang kanlungan mula sa magulong mundo ng negosyo ay naging isang teritoryo na hindi na niya kilala. Ang kasal niya kay Luningning ay isang kasunduan sa papel. Ngunit ang presensya nito sa kanyang espasyo ay isang palaging paalala ng kanyang pagkatalo. Isang umaga, habang nagmamadali siyang lumabas ng kwarto para sa isang mahalagang conference call, muntik na siyang matalisod. Napatingin siya sa sahig. Isang maliit na laruang robot na gawa sa lata ang nakaharang sa kanyang daanan. Napapikit siya ng mariin. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Ning!" Tawag niya. Ang boses ay matigas at walang pasensya. Lumabas si Ning mula sa kusina,
may hawak na basahan. Ang mukha nito ay nagpapakita ng pag-aalala. Po? Sa Queen? Itinuro niya. Ang laruan sa sahig. Ano to? Ah! Pasensya na po, sabi nito at mabilis na pinulot ang robot. Naiwan ko po. This is a house, not a playground. Ilagay mo sa lugar ang mga kalat mo, malamig niyang sabi, bago ito tinalikuran at dumiretso sa kanyang study. Isinara niya ang pinto ng may counting diin. Sa loob ng kanyang study, sinubukan niyang ibalik ang focus sa trabaho. Ngunit kahit saan siya lumingon sa bahay, may bakas nining. Isang hilera ng mabituing papel na nakasabit sa bintana. Isang drawing ng isang pusa na nakadikit sa ref. Mga bagay na para sa kanya ay walang kwenta, pambata, at nakakainis. Para siyang nakatira sa isang kindergarten. Ang kasal na ito ay isang pagkakamali. Isang malaking pagkakamali na kailangan niyang tisin para sa kapakanan ni Lola Corazon. Sa gitna ng kanyang pag-isip, tumuno ang kanyang cellphone. Ang pangalan ng kanyang executive assistant ang nasa screen. Sir, bungad nito, bakas ang tension sa boses. We have a problem. Ang stocks ng De La Cuesta Holdings, biglang bumagsak ng 15% in the last hour. Agad na naging alerto si Queen. Ang lahat ng inis niya kay Ning ay biglang napalitan ng matalas na pokus ng isang CEO. What happened? Any news? May kumakalat na balita, sir. Isang kumpanya, ang Veles Group, ay napaplano ng isang hostile takeover. Tinitipon na nila ang mga shareholders. Veles Group. Parang may kung anong kumiro sa puso ni Queen. Isang pamilya na sakit, isang lumang sugat. I'm on my way, sabi niya, at mabilis na tinapos ang tawag. Habang nagbibihis, ang isip niya ay tumatakbo ng 1,000 milya kada minuto. Ang Veles Group ay isang mapanganib na kalaban. Kilala sila sa kanilang agresibong pamamaraan. At kung sino man ang nasa likod nito, kailangan niyang malaman. Agad. Isang mamahaling restoran sa Makati ang takpuan. Nagset si Queen ng isang madalyang meeting sa isa sa mga board members na alam niyang pinakakatiwalaan niya. Habang nagalakad siya papasok, isang pamilya na figura ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nakatayo malapit sa so ang isang mamahaling pulang damit, nakikipagtawanan sa isang grupo ng negosyante. Ang kanyang tawa ay kasing tingkat ng kulay ng kanyang damit. Isabella Velez. Ang babaeng minsan niyang minahal. Ang babaeng sumira sa tiwala niya. Ang dahilan kung bakit siya umalis ng Pilipinas at nagtayo ng sarili niyang pangalan sa New York. Naktama ang kanilang nga mata. Ang ngiti sa mga labi ni Bella ay unti-unting naging isang mapanuksong ngisi. Iniwan nito ang kanyang nga kausap at dahan-dahang lumapit sa kanya. Well. Look who's back in town. Sabi ni Bella, ang boses ay parang seda pero may lesson. I heard the news, Queen. Welcome home. Bella, sabi ni Queen, ang panga ay nanatiling matigas. Huwag mo akong daanin sa mapaligoy-ligoy mo. Kayo ba ang nasa likod nito? Tumawa si Bella ng mahina. Diretso agad sa negosyo. Ganyan pa rin ang Queen na kilala ko. Laging seryoso. Humabang ito palapit, halos bumubulong. Oh, kami nga. At hindi lang yan. Anong gusto mo? Tinitigan siya ni Bella ng diretso sa mata. Ang nga mata nito ay puno ng apoy at isang hindi matatawarang kumpiyansa. Simple lang, Queen. Babali ako. Para kunin ang dapat nasa akin. Hindi malinaw kung ang kumpanya ba o siya ang tinutukoy nito. O baka pareho. Isang matinding galit ang kumulo sa loob ni Queen. Ang galit na matagal na niyang ibinaon ay muling nabuhay. Pag-uwi niya sa kanyang tsondo, dala-dala niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mabalikat. Ang stress mula sa kumpanya, ang banta mula kay Bella, ang inis mula sa kanyang sitwasyon lahat ay nahalo-halo sa loob niya, isang perpektong bayong galit at frustration. Pagbukas niya ng pinto, ang unang bumunga sa kanya ay sining. Nakaupo ito sa sahig ng sala, napapalibutan ng mga makukulay na papel at gunting. Masaya itong gumuguhit, lubok sa sarili niyang mundo, walang kamalay-malay sa digmaang kinakaharap niya. Iyon na ang huling patak. Sa sobrang galit, ibinato niya ang hawak niyang folder ng mga dokumento sa isang masang malapit. Kumalat ang mga papel sa sahig. Nagulat sining. Napahinto ito sa kanyang ginagawa at tumingin sa kanya. Ang nga mata ay nalalaki sa takot. Tiningnan siya ni Queen ng may pakasuklam. Ang lahat ng kanyang galit ay tila nakaroon ng isang target. Habang ang buong mundo ko ay gumuho. Sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Ito ang ginagawa mo.
Itinuro niya ang nga papel at gunting. Wala ka na bang ibang alam gawin kundi yang ngapambatang bagay na yan? 3 araw. 3 araw na walang tigil na trabaho, walang sapat na tulog, at puro kapa. Ginugol ni Queen ang bawat oras para salagin ang maatake ng Feles Group. Sunod-sunod na meetings, walang katapusang tawa sa telepono, at paaral ng daan-daang pahina ng mga dokumento. Ang kanyang katawan ay bumibigay na, pero ang kanyang isip ay tumatangging sumuko. Hindi niya hahayaang makuha ni Bella ang kumpanyang ipinundangang kanyang pamilya. Hindi niya hahayaang matalo siya nito. Muli, isang gabi, habang nakaupo sa harap ng kanyang laptop sa study, bigla niyang naramdaman ang isang matinding pagkahilo. Umikot ang kanyang paningin. Ang mga numero sa screen ay nasimulang maksayawan. Pinikit niya ang kanyang nga mata, umaasang mawawala ito. Ngunit lalo lang lumala. Isang matinding init ang gumapang sa buong katawan niya, na sinundan ng panlalamig. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay parang naging halaya. Bago pa man niya maabot ang pinto, bumaksak siya. Ang huli niyang nakita ay ang madilim na sahig ng kanyang study bago siya nilamon ng kadiliman. Nagising si Queen sa isang pamilya ngunit malabong pakiramdam. Nakahiga siya, hindi sa matigas na sahig, kundi sa malambot na kama. Ang kama sa master bedroom. May isang malamig at basang bagay sa kanyang no. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang gamata. Malabo ang lahat. Ngunit unti-unti, isang anyo ang nabuo sa kanyang paningin. Nakaupo sa isang silya sa tabing ang kama. Sining, hawak nito ang isang maliit na palangganan ng tubig at isang bimpo. Ang kanyang mukha ay puno ng paalala. Walang bakas ng takot o galit na huli niya nakita rito nung sinigawan niya ito. Tanging purong paalala lang. Sir Queen, gising na po kayo, mahinang sabi nito. Sinubukan niyang maksalita. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Tubig. Halos pabulong niyang sabi. Agad na tumayo sining at kumuha ng isang basong tubig na may straw. Maingat niyang inalalayan ang ulo ni Queen para makainom ito. Ang pagiging maingat nito, ang pagiging kalmado, ay kabaliktaran ng inaasahan niya. Ang babaeng tinawa niyang pambata ay kumikilos ng may kapanatagan ng isang taong sanay mag-alaga. Nang makainom, muli siyang humiga. Pinunasan nining ang pawis sa kanyang nu gamit ang bimpo. Ang pagdampi nito ay magaan at banayad. Anong nangyari? Tanong niya. Hinimatay po kayo sa study ninyo. Ang taas po ng lagnat ninyo, paliwanag nining. Tinulungan po ako nga nadalhin kayo dito sa kwarto. Tiningnan siya ni Queen. Sa dilim ng kwarto, natanging ang ilaw lang mula sa siwang ng pinto ang nabibigay liwanag. Nakita niya ang pagod sa mata nito. Namumula ang maiyon, na parabang hindi pa ito natutulog. Sa buong makdamek, hindi umalis sining sa tabi niya. Bawat oras, pinalitan nito ang basang bimpo sa kanyang nu. Pinupunasan ang kanyang nga braso at leg. Tinitiyak na komportable siya. Walang reklamo. Walang salita. Tanging tahimik na pag-aalaga lang. Kinaumagahan, nagising si Queen na medyo gumaan na ang pakiramdam. Wala na ang matinding sakit ng ulo. At hindi na gaanong mainit ang kanyang katawan. Naupo siya sa kama at nakita niya sining. Nakatulo sa silyang kinaupuan nito, ang ulo ay nakasandal sa gilid ng kama. Pinagmasdan niya ito. Sa kanyang pagtulog, mukha itong payapa. Ang mahahabang pilik mata nito ay nakapikit, ang pahinga ay marahan. Sa unang pagkakataon, hindi inis ang naramdaman niya habang tinitinan ito, kundi isang bagay na hindi niya mapangalanan. Pagkahiya. Siguro. Dahan-dahan siyang tumayo para hindi ito magising. Dumiretso siya sa kusina para uminom ng tubig. Sa ibabaw ng mesa, may nakatakip na plato. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Mayroon itong saho na manok, hiniwang itlog, at toasted garlic sa ibabaw. Ang amoy nito ay napaalala sa kanya ng isang bagay mula sa kanyang pagkabata. Ganitong-ganito ang arroz caldo na niluluto ni Lola Corazon sa tuwing nakakasakit siya. Ang bawat detalye, mula sa kulay hanggang sa pagkakayos ng mga saho, ay eksakto. Kumuha siya ng kutsara at dahan-dahang tumikim. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang mula sa kanyang lalamunan pababa sa kanyang sikmura, dala hindi lang init ng lugaw, kundi ng isang pamilya na lasa. Ang lasa ng tahanan. Ang lasa ng pag-aalaga. Napatitig siya sa mangkok, hindi makapaniwala. Paano nito nalaman? Paano nito nagaya ang lutong matagal na niyang hindi natitikman? Nagustuhan niyo po ba?
Isang mahinang boses ang bumasa sa kanyang pag-iisip. Nakatayo sining sa may pintuan ng kusina, medyo magulo pa ang buhok, kinukusot ang kanyang nga mata. Hindi agad nakasagot si Queen. Napatingin siya mula sa lugaw pabalik kay Ning. Paano mo? Tinuruan po ako ni Lola Corazon noon. Sabi nito, ngumiti ng bahagya. Sabi niya, paborito niyo raw po ito kapag may sakit kayo. Muling napatingin si Queen sa pagkain. Kaya pala. Ngunit ang kaalaman na ito ay nadulot ng isang panibagong komplikasyon sa kanyang nararamdaman. Ang babaeng ito, napilit niyang itinutulak palayo, ay tahimik na gumagawa ng paraan para alagaan siya sa mga paraang hindi niya inaasahan. Nang gabing iyon, habang sinusubukan niyang bumalik sa trabaho, naramdaman niya ang matinding pananakit na ulo. Nasa gitna siya ng laknat at ang kanyang katawan ay nangingini sa ginaw. Sa gitnang kanyang pakahilo, naramdaman niya ang isang kamay na humahaplos sa kanyang noo. Queen. Sa gitna nga niyang panaginip at realidad, ang narinig niya ay hindi Sir Queen, kundi Queen lang. At sa sandaling iyon ng kanyang kahinaan, sa gitna ngang laknat, hinawakan niya ang kamay na iyon. Mahigpit, huwag kang umalis, bulong niya. Ang nasalitang lumabas sa kanyang bibig nang hindi niya namamalayan, dalang kanyang subconscious. Naramdaman niya ang pagtigil ngang kamay ni Ning. Pagkatapos ng ilang sandali ngang katahimikan, naramdaman niya ang marahang pagpisil nito pabalik sa kanyang kamay. Kinabukasan, magaling na si Queen. Ang laknat ay tuluyan nang nawala. Ang lakas niya ay bumabalik na. Habang naglalakad siya palabas ng kwarto, ang una niyang napansin ay ang sala. Malinis ito. Wala nang manakakalat na papel o gunting. Ngunit may isang bagay na bago. Sa isang pader na dati blanco, may isang nakasabit na painting. Isang maliit na canvas. Lumapit siya para tingnan ito. Ang painting ay nakpapakita na hardin ni Lola Corazon sa Tagaytay. Ang mga bulaklak ay buhay na buhay, ang mga kulay ay matingkad. Nakuha nito ang eksaktong paraan kung paano tumatama ang sikat ng araw sa madahon ng puno ng mangga. Nakuha nito ang kapayapaan ng lugar. Ang gawa ay hindi pambata. Ito ay gawa ng isang tunay na artist. Nakatitig siya sa painting, ganap na nabihani. Ang lahat ng kanyang paunang pagusga kay Ning ang babaeng may lollipop, ang babaeng mahilig sa laruan ay biglang gumuho. Sa likod ng pambatang panlabas na anyo nito, may isang bagay na mas malalim. Isang talento. Isang kaluluwang nakakakitang ganda sa mga simpleng bagay. Narinig niya ang mahinang yaba sa likod niya. Sining. Hindi siya lumingon. Nanatili siyang nakatitig sa painting. Maganda, sabi niya, sa unang pagkakataon, nang walang bahid ng sarkasmo o inis. Isang simpleng salita. Isang katotohanang hindi niya may tatanggi. May nagbago sa hangin sa pagitan nila. Ang dating yelo ay unti-unti nang natutunaw. Hindi pa sila comfortable sa isa-isa, ngunit wala na ang matinding inis na nararamdaman ni Queen dati. Pinalitan ito ngang isang tahimik na pag-usisa. Sa tuwing nakikita niya si Ning na abala sa pagguhit o pag-ayos ng magabulakla, hindi napakainis ang kanyang nararamdaman, kundi isang kakaibang paganga. Ang pag-alaga nito sa kanya, at ang painting na nakasabit ngayon sa kanyang sala, ay nabukas ang kanyang mga mata sa katotohanang may higit pa kay luningning kaysa sa simpleng panlabas na anyo nito. Ngunit ang panandaliang kapayapaang ito ay hindi ginawa para sa mundong ginagalawan ni Queen. At si Isabella Feles ay sisiguraduhing hindi ito magtatagal. Nasa gitna si Queen ng isang video conference kasama ang mga board members. Pilit na ipinapaliwanag ang kanilang stratehiya laban sa Feles Group nang pumasok ang isang email sa kanyang inbox. Ang sender, Isabella Velez. Ang subject, You Little Queen. Isang masamang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang email. Naglalaman ito nga isang serye ng malitrato. Mga litratong halatang kinuha ng patago. Ang unang litrato ay si Ning. Nakaupo sa sahig ng isang bookstore. Masayang binabasa ang isang pambatang libro. Ang nga paa ay nakadewatro. Ang pangalawa ay kuha sa isang park kung saan nakikipaglaro si Ning sa ilang mga bata habang hawa ang isang cotton candy. Ang pangatlo, at ang pinakamasakit, ay kuha sa loop mismo ng kanilang tsondo. Si Ning, yakap-yakap ang kanyang kalabaw na stuffed toy habang nanonood ng cartoons. Sa ilalim ng malitrato, may isang maikling mensahe. Ito ba ang First Lady ng De La Chuesta Holdings, Joaquin? Isang babaeng may isip bata. Good luck explaining this to your shareholders.
Baka isipin nilang pati ang CEO nila ay nawawala na sa sarili. Isang nag-aapoy na galit ang sumabo sa loop ni Quinn. Ang bawat salita ni Bella ay isang patalim na direktang tumusok sa kanyang ego at sa lahat ng kanyang pinangalagaan. Ipinahiya siya. Ipinahiya nito si Ning. At ginagamit nito ang kahinaan ni Ning para sirain siya. Ang natitirang bahagi ng meeting ay lumipas na parang isang panaginip. Ang mga boses ng board members ay naging isang ugong na lang sa kanyang tainga. Ang tanging malinaw sa isip niya ay ang mamapanuksong larawan at ang nakakanisultong mensahe ni Bella. Pag-uwi niya, ang galit niya ay parang isang bombang sasabog anumang oras. Naabutan niya si Ning sa sala. Masayang nag-ayos ng mga bagong gawang bituing papel sa isang garapon. Ang inosenteng eksenang iyon, na marahil ay nagustuhan niya sana kahapon, ay naging gatong sa apoy ng kanyang galit ngayon. Ning, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Napatinggala si Ning, ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala nang makita ang madilim na ekspresyon sa mukha ni Quinn. Sir King. May problema po ba? Inilabas ni Quinn ang kanyang cellphone at ipinakita rito ang email ni Bella. Ipaliwanag mo to. Nakita ni Quinn ang pagbabago sa mukha ni Ning habang tinitingnan nito ang litrato. Ang kulay ay nawala sa kanyang pisngi. Ang kanyang mata ay nalaki sa gulat at hiya. Saan po galing yan? Nanginginig niyang tanong. Hindi yan ang tanong. Sigaw ni Quinn, hindi na napigilan ang sarili. Ang tanong ay bakit ka bibigay na dahilan sa mga tao para patawanan tayo? Para patawanan ako? Niyurakan niya ang pride. Ang kanyang pangalan. Sa mundo niya, ang imahe ay lahat-lahat. At ang nakakaibang kilos ni Ning, sa mata ng kanyang kaaway, ay isang bala na nakatutok mismo sa kanya. Hindi ko po sinasadya. Sabi ni Ning, ang luha ay nagsisimula ng mamuho sa kanyang mata. Hindi sinasadya. Umalingaw-ngaw ang tawa ni Quinn, ngunit walang saya rito. Puno ito empay. Lumaki ka na. Ning. Grow up. Ang totoong mundo. Ang mundo ko. Ay walang lugar para sa mapambatang bagay na yan. Sa pagbitaw niya ng mga salitang iyon, nakita niya ang isang bagay na nasira sa mga mata ni Ning. Hindi lang ito lungkot. Ito ay parang isang salamin na nabasa sa 1,000 piraso. Napaurong ito na parabang sinampal niya. Tama na. Joaquin. Isang malakas na boses ang pumuno sa silid. Pareho silang napalingon. Nakatayo sa may pintong kwarto si Lola Corazon. Ang mukha ay punong galit at sakit. Sa kabila ng pagiging mahina pa, ang tindig nito ay puno ng autoridad. Lumapit ito kay Quinn. At isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Natulala si Quinn. Hindi pa siya kailanman napabuhatan ng kamay ng kanyang lola. Wala kang alam? Sabi ni Lola Corazon. Ang boses ay nangingini sa pinipigilang emosyon. Wala kang karapatang husgahan siya. Tumingin si Lola Corazon kay Ning, na ngayon ay humahagulgol na sa isang sulok. Pagkatapos ay ibinalik nito ang tingin kay Quinn. Ang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Gusto mong malaman kung bakit siya ganyan? Gusto mo isang pangmatandang dahilan? Huminga ng malalim si Lola Corazon. Dahil nung 10 taong gulang pa lang siya, nakita niya mismo kung paano namatay ang kanyang magulang. Parang huminto ang mundo ni Quinn. Isang gabi, umulan na malakas, papatuloy ng kanyang lola, ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Quinn. Pauwi na sila galing sa isang selebrasyon. Masaya sila. Sining, nasa likod. Yakap-yakap ang kalabaw na laruan na hawak pa rin niya hanggang ngayon. Biglang may sumalubong sa kanilang truck na nawalan ng preno. Nakita ni Ning ang lahat. Ang pakbangga. Ang paikot ng sasakyan. Ang basa na salamin. Ang dugo. Narinig niya ang huling sigaw ng kanyang ina. Napasandal si Quinn sa pada. Nanlalambot ang mga tuhod. Natakpuan siya ng mga rescue makalipas ang ilang oras, yakap pa rin ang laruan, nakatingin sa kawalan, hindi nagsasalita. Mula noon, umiyak na sabi ni Lola Corazon, ang parte niya na iyon ay huminto sa paglaki. Ang pagbabalik niya sa mga bagay na pambata ay hindi isang pagpili, Joaquin. Ito ay isang paraan para mabuhay. Isang paraan para protektahan ang sarili niya mula sa sakit na hindi mo kailanman maintindihan. Natigilan si Quinn. Ang bawat masasakit na salitang binitawan niya ay bumalik sa kanya, hindi na parang mabala, kundi parang mapatalim na tumutusok sa sarili niyang puso. Tumingin siya kay Ning, na ngayon ay nangingini sa sahig, yakap ang sarili.
Hindi na niya ito nakita bilang isang babaeng isip bata. Nakita niya ang isang batang babae na nakakulong sa isang bangungot na hindi matakasan. At siya, sa kanyang kayabangan at galit, ay lalo pa itong sinaktan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang pagya ni Ning. Nang gabing iyon, tumayo si Queen sa labas ng saradong pinto ng kwarto ni Ning, hindi magawang kumatok. Sa likod ng pinto, naririnig niya ang ngahikbi nito. Bawat tunog ay parang isang martilyo na paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang dibdib, dinuduro ang bawat piraso ng kanyang pagkatao. Ang nga salita ni Queen ay parang ngebubo na bumaon ng malalim sa puso ni Ning. Lumaki ka na Ning, grow up. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay nga alaala ng gabing iyon ang tunog ng umulan, ang liwanag ng kidlat, ang nakakabinging tunog ng pakbangga. Pagkatapos ng gabing iyon, nakulong si Ning sa kanyang kwarto. Ang sikreto na matagal niyang itinago, ang sugat na pilit niyang tinatakpan, ay nakalanta na. Pakiramdam niya ay hubat siya at walang kalaban-laban. Nahihiya siya. Natatakot. Baka ngayon, mas lalo pa siyang kamuhian ni Queen. Baka itaboy na siya nito ng tuluyan. Hindi siya lumabas para kumain. Hindi siya nagsalita. Ang tanging kasama niya sa dilim ay si Kiko. Ang kanyang kalabaw na laruan. Basang-basa na sa kanyang maluha. Kinabukasan, narinig niya ang mahinang katok sa pinto, ngunit hindi siya sumagot. Nang sumunod na araw, may katok ulit. Nang hindi pa rin siya kumibo, nakita niyang may isang bagay na idinaan sa ilalim ng pinto. Isang maliit na kahon na tsokolate. At sa tabi nito, isang maliit na pirasong papel. Nangingini ang mga kamay na pinulot niya ito. Nakasulat dito, sa sulat kamay na halatang pinahirapan, ang isang salita. Sorry. Hindi niya alam ang kanyang mararamdaman. Ang simpleng salitang iyon ay hindi kayang burahin ang sakit, ngunit ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa masumunod na araw, naramdaman ni Ning ang isang malaking pagbabago. Ang hangin sa loob ng bahay ay hindi na mabigat. Ang dating nakakapasong presensya ni Queen ay napalitan ng isang maingat na distansya. Para itong isang taong natatakot na makabasa ng isang babasaging bagay. Hindi na siya nito sinisigawan. Hindi na siya nito tinitingnan ng may pakadismaya. Sa katunayan, halos hindi na ito tumitingin sa kanya. Umiiwas ito ng tingin, na para bang siya mismo ang nahihiya. Isang araw, pinilit niya ang sariling lumabas ng kwarto. Nakita niya si Queen sa sala, kausap sa telepono. Ang boses ay seryoso at puno ang stress. Kausap sa telepono. Ang boses ay seryoso at puno ang stress. Sa mesa sa harap nito ay nakalat ang papeles ng kumpanya. Nang mapansin siya nito, bigla itong natigilan sa pagsasalita. I'll call you back, sabi ni Queen sa kausap at ibinaba ang telepono. Isang nakakabining katahimikan ang namagitan sa kanila. Inaasahan ni Ning na alis ito o babalik sa pagtatrabaho, ngunit nanatili itong nakatayo ron, tila hindi alam ang sasabihin. Upang makatekas sa okwat na sandali, naupo si Ning sa sahi sa isang sulo at inilabas ang kanyang sketchpad. Sinimulan niyang iguhit ang orchid na nakadisplay sa center table. Ang pagguhit ang kanyang kanlungan, ang tanging paraan para patahimikin ang gulo sa kanyang isipan. Habang abala siya, hindi niya namalayan na lumapit pala si Queen at tahimik na nakatayo sa likuran niya, pinapanot ang kanyang ginagawa. Naramdaman lang niya ang presensya nito nang bigla itong maksalita. Bakit? Bakit laging kulay lila ang langit sa madrawing mo? Ang tanong ay mahina at nakalangan, malayo sa dating dominante nitong boses. Naggulat si Ning. Ito ang unang beses na nagtanong ito tungkol sa kanyang sining. Tumingala siya rito, at sa unang pagkakataon, nakita niya sa mata nito hindi ang pagusga, kundi ang purong pagusisa. Dahil po, iyon po ang kulay ng langit nung huling masaya kaming makakasama. Sagot niya, halos pabulong. Ang alaala ang dapit hapon bago ang aksidente. Ang sabi pong nanay. Ang kulay lila ay parang isang yakap mula sa langit. Natahimik si Queen. Walang salitang namutawi sa mga labi nito, ngunit sa ekspresyon ng kanyang mukha, nakita ni Ning ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Pag-unawa, dumating ang isang pinsan ni Queen sa kanilang bahay isang hapon. Isang babaeng sosyal at matabil ang dila. Nakita nito ang isa sa madrawing ni Ning na nakasabit sa dingding. Ano to? Queen? Is this a nursery? Tumawa ito ng malakas. I heard you got married. Saan mo naman napulot itong asawa mo?
Sa isang arts and crafts fair, bago pa man makaramdam sakit si Ning, nagsalita si Queen. Ang boses niya ay kalmado ngunit may bigat. Her name is Luning Ning, and she's a better artist than anyone you know. That painting is worth more than your entire outfit, so I suggest you show some respect in my house. Natigilan ang pinsan niya, gulat sa naging tugon ni Queen. Mabilis itong nagpaalam at umalis. Naiwan si Ning na nakatayo, hindi makapaniwala sa narinig. Ipinagtanggol siya. Si Joaquin de la Cuesta, ang lalaking minsan ay kinamuhian ang lahat tungkol sa kanya, ay ipinagtanggol siya. Isang mainit na pakiramdam ang unti-unting kumalat sa kanyang dibdib. Kinagabihan, papasok niya sa kanyang kwarto, may nakita siyang isang malaking kahon sa ibabaw ng kanyang kama. Nang buksan niya ito, bumungat sa kanya ang isang kumpletong set ng professional grade ng pintura, brushes, at canvas. Ang magamit na dati ay tinitingnan niya lang sa mga art supply store dahil hindi niya kayang bilhin. Walang card, walang note. Pero alam niya kung kanino galing. Makalipas ang ilang araw, habang nadidili sining ng halaman sa maliit na balkonahe, lumabas si Queen. Gusto mo bang maglakat-lakat? Tanong nito. Tila naalangan pa rin. Sa park, para makakuha ng sariwang hangin. Nagulat sining sa imbitasyon. Dahan-dahan siyang tumango. Habang naglalakad sila sa parke, tahimik lang sila. Ngunit ang katahimikan ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito mabigat o awkward. Ito ay isang komportableng katahimikan. Huminto sila sa tapat ng isang lawa. Habang pinapanood nila ang maitik na lumalangoy, biglang inilahat ni Queen ang kanyang kamay. Hindi ito nagsalita. Ang kamay ay nakalahat lang sa pagitan nila. Isang imbitasyon. Isang tanong. Napatingin sining sa kamay nito isang kamay na malaki at malakas, ang parehong kamay na minsan ay nakbatong ng dokumento sa galit. Pagkatapos ay tumingin siya sa mukha nito. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya, naghihintay, at sa unang pagkakataon, nakita niya rito ang isang bakas ng kahinaan. Isang takot na bakatanggihan siya. Ang puso niya ay biglang bumilis. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at ipinatong sa palat nito. Ang paggawa sa kamay ni Ning sa parke ay isang maliit na hakbang. Ngunit para kay Queen, ito ay parang patawid sa isang malawak na bangin. Ang pagitan nila ay unti-unting lumiliit. Ang paalaga niya rito ay hindi na dahil sa awa o pakakasala, kundi dahil sa isang umusbong na damdamin na natatakot siyang pangalanan. Ngunit ang mundo ang negosyo ay walang pakialam sa mga damdamin. Ito ay isang digmaan. At si Isabella Feles ay handang gawin ang lahat para manalo. Isang umaga, pumasok ang executive assistant ni Queen sa kanyang opisina, ang mukha ay putlang-putla. Walang imik na inilapak nito ang isang tablet sa kanyang mesa. Sir, kumakalat po ito online. Mabilis. Sa screen, bumungat kay Queen ang isang headline mula sa isang sikat na gossip blog. Ang salita ay tila tumalon mula sa screen at sinampal siya. Ang asawang de la Cuesta Teo. Isang babaeng nakakulong sa katawan ng isang bata. Sa ilalim ng headline, naroon ang mga litratong ipinadala sa kanya ni Bella, kasama ang iba pang kuha na hindi pa niya nakikita. Mayroon ding testimonya mula sa mga source na naglalarawan sa kakaibang paugali ni Ning. Ang artikulo ay maingat na isinulat para hindi maging direktang libelos, ngunit ang mensahe ay malinaw at malisyoso. Ang asawa ni Joaquin de la Cuesta ay may problema sa pag-isip. Naramdaman ni Queen ang paakit ng dugo sa kanyang ulo. Ito ay isang deklarasyon ng gira. Hindi na lang ito tungkol sa kumpanya. Personal na ito. Agad siyang napatawa ng emergency meeting sa board. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, ang kanyang telepono ay sunod-sunod ng tumunog. Mga tawa mula sa mga miyembro ng board, mga mamumuhunan, at mga kasosyo sa negosyo. Ang tono ng lahat ay isa. Pag-alala. Pagdududa. Queen, ano itong nababasa namin? Tanong ni Mr. Tan, isa sa pinakamatandang miyembro ng board. This is a PR nightmare. Paano natin ipapaliwanag ito sa mga shareholders? The stability of the CEO's personal life reflects on the stability of the company. Ang bawat salita ay parang isang suntok. Ngunit sa pagkakataong ito, ang galit ni Queen ay hindi para kay Ning. Ito ay para sa mukhang hinuhusgahan siya. Ito ay para kay Bella na gumamit ng isang napakaruming taktika. Sa conference call kasama ang buong board, ang tensyon ay halos masasalat. Joaquin, we need to do something about this, sabi ng isa pang board member. Your marriage.
It's becoming a liability to the company's image. A liability. Hindi napigilan ni Queen na itaas ang kanyang boses. Ang asawa ko ay hindi isang liability. She is a private person. At ang ginagawa ng Felis Group ay isang desperadong pag-atake sa kanyang pagkatao dahil alam nilang hindi nila tayo kayang talunin sa patas na laban. Narinig niya ang iba't ibang reaksyon sa kabilang linya. Mayroong sumang-ayon, mayroong naalinlangan. We understand your position, Queen, sabi ni Mr. Tan sa mas mahinahong paraan. Pero kailangan mong maunawaan ang sa amin. We need to protect the company. May mga namumungkahi na. Baka kailangan mong mag-step down pansamantala hanggang humupa ang issue. Step down? Napatawa si Queen ng mapay. Hindi mangyayari yon. I will fix this. Paano? Bago pa man siya makasagot, isang boses ang naksalita, ang boses na pinakakinamumuhian niya. Joaquin, perhaps I can help. Si Bella. Sumali ito sa conference call. This issue with your wife. It's unfortunate, sabi ni Bella. Ang boses ay puno ang pekang simpatya. Pero kung tatanggapin mo ang alok kong bilhin ang shares mo, I can make this all go away. I can protect the De La Cuesta name. Ang pangalan na dapat ay sa akin din naman. Doon, sa harap ng buong board, ipinakita ni Bella ang kanyang tunay na plano. Gamitin ang kahinaan ni Ning para pilitin siyang sumuko. Ibinaba ni Queen ang tawa. Punong galit, sinuntok niya ang pader ng kanyang opisina. Bumaksa ang isang picture frame. Tumayo siya ron, humihingal, habang ang bigat ng buong sitwasyon ay dumadagan sa kanya. Ang kanyang kumpanya, ang pangalan ng kanyang pamilya, at ang babaeng nagsisimula pa lang niyang mahalin lahat ay nasa panganib. At siya ay nasa gitnang lahat. Hindi alam kung paano poprotektahan ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Sa kabilang banda, sa loob ng kanilang tsondo, narinig ni Ning ang lahat. Nakatayo siya sa labas ng study, nagdadala sana ng isang tasa ng saa para kay Queen. Narinig niya ang sigaw nito. Narinig niya ang ngasalita. Liability, step down, issue with your wife. At narinig niya ang pangalan ni Bella. Dahan-dahan siyang umatras, ang tasangang saa ay nanginginig sa kanyang kamay. Nang matapos ang tawa at marinig niya ang malakas na kalabo sa lukmang study, napatakip siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang higbi. Nakita niya ang lahat. Ang pagod sa mga mata ni Queen. Ang stress. Ang galit. At ngayon, narinig niya ang katotohanan. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Ang isyu na kailangang ayusin. Ang pabiga sa kumpanya. Tumingin siya sa kanyang kamay, sa mga bakas ng pintura sa ilalim ng kanyang kuko. Tumingin siya sa paligid ng sala, sa kanyang drawing, sa mga bituing papel. Ang bagay na nabibigay sa kanya ng kasiyahan ay ang mismong bagay na sumisira sa buhay ng lalaking. Ng lalaking nagsisimula na niyang mahalin. Tumingin siya sa saradong pinto ng study. Sa likod nito ay si Queen, nakikipaglaban sa isang digmaan na siya ang dahilan. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na kasing sakit ng pag-iwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Ngunit isang desisyon na alam niyang kailangan niyang gawin. Para kay Queen, makdama na hindi lumabas si Queen sa kanyang study. Niluno niya ang sarili sa trabaho, sa paghahanap ng butas sa stratehiya ni Bella, sa pagtawa sa mga kakampi niya sa board. Itinodo niya ang lahat, pilit na binabalewala ang kumakalam niyang sikmura at ang kirot sa kanyang puso. Kinaumagahan. Lumabas siya. Pakiramdam ay mas matanda ang 10 taon. Kailangan niyang kausapin si Ning. Kailangan niyang sabihin dito na ayusin niya ang lahat, na hindi nito kasalanan ang nangyayari. Na makasama nilang haharapin ito. Huminto siya sa isang flower shop at bumili ng isang buket ng puting magadaishi. Ang paboritong bulaklak nito, ayon kay Lola Corazon. Ito ay isang maliit na bagay, ngunit para sa kanya, ito ay isang simbolo. Isang simbolo ng kapayapaan at peasa na gusto niyang ibigay rito. Papasok niya sa kondo, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ning? Tawag niya. Walang sagot. Ning, I'm home. Katahimikan pa rin. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng aircon. Naglakad siya papasok. Ang sala ay malinis. Masyadong malinis. Ang nga supplies ni Ning na laging nakakala sa isang sulo ay wala ron. Ang garapon na puno ng gabituing papel ay nawawala. Isang masamang kaba ang nagsimulang kumalat sa kanyang dibdib, mas matindi pa kaysa noong nalaman niya ang tungkol sa takeover. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kanilang kwarto.
Pagbukas niya ng pinto, bumunga sa kanya ang isang tanawing dumuro sa kanyang puso. Ang kama ay mayos na nailigpit. Ang closet ay bahagyang nakabukas, at nakita niyang wala na ron ang masimpleng bestida nining. Ang maliit na mesa sa tabi ng bintana, kung saan ito laging nakdo-drawing, ay blanko. Lahat ng bakas ni Luningning Santos sa kwartong iyon, sa bahay na iyon, ay naglaho. Na parabang hindi ito kailanman tumira ron. At sa ibabaw ng unan, kung saan siya natulo noong gabing may lagnat siya, may isang nakatuping papel. Nangingini ang magkamay na kinuha niya ito. Ang sulat kamay ni Ning, mayos at bahagyang pabilo. Dear Sir Queen. Ang formal na tawa pa lang ay parang isang sampal na. Patawat po sa lahat ng gulo na naidulot ko. Narinig ko po ang lahat. Ako po ang pabigat sa inyo at sa kumpanya. Hindi ko po sinasadyang maging ganito. Ayoko na pong makitang nahihirapan kayo ng dahil sa akin. Sana po ay mayos niyo ang lahat ngayong wala na ako. Ibinabalik ko na po sa inyo ang kalayaan ninyo. Salamat po sa lahat, lalo na sa paalaga. Nagmamahal. Walang pangalan. Isang blankong espasyo. Nabitiwan ni Queen ang sulat. Ang bukit ng gaday siya ay bumaksa sa sahig. Ang ngaputing talulot ay kumalat na parang maluha. Umalis siya. Iniwan siya. Sa paniniwalang isa siyang pabigat. Kasabay ngang pagsasaliko ngang sakit sa kanyang dibdib. Tumuno ang kanyang cellphone. Isang napapanik na tawa mula sa kanyang abogado. Queen, they did it. Ang Veles Group. They've officially made a hostile tender offer to all shareholders. They're using the scandal to their advantage. We need to act now. Or we lose everything by tomorrow morning. Ang bawat salita ay parang isang dago. Ang balita tungkol sa kumpanya ay dapat na ang pinakamasakit na maririnig niya. Ngunit sa sandaling iyon, wala itong epekto. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagkawala. Tumingin siya sa paligid ng tahimik na tsondo. Ang bahay na dati niyang kinainisan dahil sa magabakas nining ay ngayon ay isang malungkot at walang buhay na espasyo. Ang katahimikan na dati niyang hinahanap-hanap ay ngayon ay nakakabingi. Nawala ang kumpanya niya. Nawala ang babaeng minamahal niya. Nawala ang lahat. Napaluhot si Queen sa sahig. Ang mga kamay ay nakasabunot sa kanyang buhok. Isang sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang sigaw na puno ng sakit, ng pagsisisi, ng desperasyon. Ning! Ang pangalan nito ay umalingaw-ngaw sa loop ng walang lamang bahay, isang sigaw sa kawalan. Habang nakaluhot siya ron, sa gitna ngang nakalat ng mga bulala at duro na paasa, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Bakit po laging kulay lila ang langit sa madrawing mo? Dahil po. Iyon po ang kulay ng langit noong huling masaya kaming makakasama. Ang libingan ng mga magulang nito. Ang lugar kung saan nasimula ang lahat ng kanyang kalungkutan. Biglang tumayo si Queen, ang desperasyon ay napalitan ng isang hibla ng determinasyon. May isang lugar siyang kailangang puntahan. Mabilis siyang tumakbo palabas ng tsondo. Hindi alintana ang manakalat na papeles sa kanyang study o ang walang tigil na pagtunog ng kanyang cellphone. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito, sinuswang ang dilim ng gabi. Umaasang hindi pa huli ang lahat. Ang malamig na hangin ng gabi ay yumayakap kay Ning, ngunit hindi nito kayang palamigin ang sakit sa kanyang dibdib. Nakaupo siya sa mamasa-masang damo, sa harap ngang dalawang simpleng lapida na may pangalan ng kanyang nanay at tatay. Dito siya laging tumatakbo kapag ang mundo ay nagiging masyadong mabigat. Dito, sa katahimikan ng sementeryo, pakiramdam niya ay mas malapit siya sa kanila. Nay, tay, bulong niya sa hangin, ang ngaluha ay muling dumadaloy sa kanyang nga pisngi. Patawad po. Palagi na lang po akong nagiging pabigat sa lahat. Iniisip niya si Queen. Ang mukha nitong punong stress. Ang boses nitong galit sa telepono. Ang masalitang liability at issue. Siya ang issue. Siya ang problema. Ang pag-alis niya ang tanging solusyon. Masakit, pero tama. Isang malakas na kulog ang narinig niya, na sinundan ng unti-anting pakpata na ulan. Ngunit hindi siya gumala. Hinayaan niyang mabasa siya nga ulan, na parabang inaasahan niyang mahugasan nito ang lahat ng sakit. Sa gitna ng pabuhos ng ulan, may narinig siyang ngayaba na palapit. Mga yaba na nakmamadali. Natakot siya. Sino ang pupunta rito sa ganitong oras ng gabi? Isang anino ang tumigil sa kanyang likuran. Bago pa man siya makasiga, isang pamilya na boses ang tumawa sa kanyang pangalan. Ning! Napalingon siya. Nakatayo ron si Queen, basang-basa sa ulan, humihingal,
Ang dibdib ay umaakyat baba. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot, ang buhok ay magulo. Ngunit ang mga mata nito, ang mga mata nito ay hindi na malamig. Puno ito ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati, isang halong ng desperasyon, ginhawa, at sakit. Hindi siya nakapagsalita. Nakatitik lang siya rito, gulat na gulat. Paano siya natagpuan? Walang salitang hinubat ni Queen ang kanyang sweet jacket at maingat na ipinatong sa magabalikat ni Ning. Ang init mula sa tela at mula sa katawan nito ay gumapang sa kanyang nanlalamig na balat. Umupo si Queen sa damuhan sa tabi niya, hindi alintana ang putik at ulan. Hindi ito nagsalita agad. Hinayaan lang nitong maramdaman niya ang presensya nito. Bakit? Bakit po kayo nandito? Sa wakas ay naitanong niya, ang boses ay nanginginig. Tumingin si Queen sa kanya. Ang mukha ay seryoso. Dahil hindi ko kayang mawala ka. Ang nga simpleng salitang iyon ay tumagos sa puso ni Ning. Mali ka, Ning, papatuloy ni Queen. Mali ang lahat ng iniisip mo. Hindi ka pabigat. Kailanman ay hindi ka naging pabigat. Huminga ito ng malalim. Ako ang may kasalanan. Masyado akong naging bula sa mga numero, sa kumpanya, sa pride ko. Hindi ko nakita ang pinakamahalagang bagay na nasa harap ko na pala. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ng palat nito ay nagbigay ng kuryente sa buong katawan niya. I'm sorry, Ning. Patawarin mo ako sa lahat. Sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata, ang ulan ay dumadaloy sa mukha nito na parang maluha. Mahal kita, Ning. Mahal kita. Mahal ko ang nga drawing mo. Mahal ko ang nga bituin mong papel. Mahal ko ang pagiging ikaw. Please, huwag mo akong iwan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pada na itinayo ni Ning sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Ang lalaking dati kinatatakutan niya ay nasa harap niya ngayon, nagmamakaawa, at ipinagtatapat ang damdaming hindi niya kailanman inakalang maririnig. Ngunit kasabay ngang pagulungan niyang emosyon, isang alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang malinaw na imahe na parabang isang litrato. Si Bella. Bulong niya. Napatingin sa kanya si Queen, nagtataka. Anong meron kay Bella? Noong pumunta po siya sa bahay, may naiwan siyang folder sa mesa. Nakita ko po, sabi ni Ning. Ang kanyang isip ay biglang naging matalas. Ang memorya niya bilang isang artist, na kayang tandaan ang bawat detalye ng isang imahe, ay biglang gumana. May isang page po doon. Isang listahan. May pangalan ng isang kumpanya, Orion Investments, at sa tabi nito, may numero. Isang account number. Kumunot ang nu ni Queen. Orion Investments? That's a shell corporation. Paano mo? Hindi ko po alam kung ano yun. Pero natandaan ko po ang nga letra at numero. Sabi ni Ning. At binikas niya ang eksaktong sequence ng ito. Nanlaki ang mga mata ni Queen. Bigla itong napatayo. Ang account number na iyon. Iyon ang nawawalang piraso ng puzzle. Ayon ang magpapatunay na si Bella ay gumagamit ng gadami corporations para manipulahin ang stock market, isang illegal na gawain. Ang ebidensyang matagal na niyang hinahanap, tumingin si Queen kay Ning. Ang nga mata ay puno ng pagkamangha at pag-asa. Ning, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pananabik. You just save us. Iniligtas mo kaming lahat. Hinawakan niya ang kamay ni Ning at hinila ito patayo. Ang ulan ay unti-unti nang tumitila. Halika na, sabi ni Queen. Ang kanyang mata ay nag-apoy sa bagong determinasyon. May kailangan tayong tapusin. Nagtama ang kanilang mata. Siya, na laging tumatakbo palayo sa gulo. At siya, na laging hinaharap ang gulo ng mag-isa. Ngayon, sa unang pagkakataon, makasama nilang haharapin ito. Tumango si Ning. Hinikpitan niya ang hawa sa kamay ni Queen. Sabay silang tumakbo papalayo sa sementeryo, pabalik sa siyudad, pabalik sa laban na naghihintay sa kanila. Pagdating nila sa tapat ng De La Cuesta Building, huminto sila. Sa itaas, sa conference room, kitang-kita nila ang mga anino ng mga board members. Narinig nila ang mahinang alingaw-ngang boses ni Bella mula sa loob, na parabang nakbibigay ng kanyang victory speech. Hinipitan ni Queen ang hawa sa kamay niya. Ready? Tumingin si Ning sa kanya at, sa unang pagkakataon, hindi takot ang nasa mga mata niya, kundi tapang. Tumango siya. Ready.
Ang pagbukas ang pinto ine conference room ay parang isang eksena sa pelikula. Lahat ng ulo ay lumingon sa kanila. Ang mga miyembro ng board, mga abogado, at si Isabela Velez. Ang mukha ni Bella ay nakbago mula sa pagtatagumpay patungo sa purong pakabigla nang makita niya hindi lang si Queen, kundi pati sining na hawak-hawak nito sa kamay. Queen? Anong ginagawa ninyo dito? Tanong ni Mr. Tan, naguguluhan. Pasensya na sa abala, sabi ni Queen, ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng autoridad. Naglakad sila papunta sa harap, ang presensya nila ay pumuno sa buong silid. May kailangan lang kaming linawin bago ninyo tapusin ang botohan. Tumingin si Bella kay Ning nang may pakasuklam. Ano namang alam ngang isang yan sa negosyo? Dadalhin mo ang isang batang may hawak na krayola sa isang board meeting. Queen. How pathetic. Hindi pinansin ni Queen ang panunokso. Tumingin siya kay Ning at marahang tumango. Ito na ang sandali. Huminga ng malalim si Ning. Sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa silid, naksalita siya. Ang boses niya ay mahina sa simula, ngunit habang nagsasalita siya, unti-unti itong lumalakas, puno ng isang bagong tuklas na kumpiyansa. Nakita ko po ang isang dokumento, simula niya, nakatingin ng diretso kay Bella. Isang folder na may pangalang Orion Investments. At sa loob nito, may listahan ng mga account numbers. Isa-isang binikas ni Ning ang nga numero, ang kanyang memorya ay kasing linaw ngang isang litrato. Bawat numero ay parang isang dago sa mukha ni Bella, na unti-unting namumutla. Kasabay nito, inilabas ni Queen ang kanyang cellphone at ipinasa ito sa kanyang abogado. My team has been tracking Orion Investments for weeks. Ang account number na yan ang huling piraso ang ebidensya na kailangan namin. It links directly to a private account owned by Miss Velez. Ito ang pruweba ang stock manipulation at insider trading. Isang nakakabinying katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga board members ay napatingin kay Bella. Ang kanilang nga mukha ay puno ang pakadismaya at galit. That's a lie. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan. Depensa ni Bella, ngunit ang pangingini ng kanyang boses ay nagpapakita ng kanyang pagkatalo. Hindi kasinungalingan ang katotohanan, Bella, sabi ni Queen. Ang boses ay malami. Tapos na ang laro mo. Sa hudyat ng abogado ni Queen, pumasok ang dalawang security personnel. Tahimik nilang nilapitan si Bella. Ang babaeng dati puno ng kapangyarihan at kayabangan ay ngayon ay mukhang talunan at walang magawa. Habang inaakay palabas, huminto si Bella sa tapat ni Ning. You, sabi nito nang may matinding galit. Isang hama na probinsyana. Sinira mo ang lahat. Tumingin si Ning kay Bella, hindi na may takot, kundi may awa. Hindi po ako ang sumira. Kayo po ang sumira sa sarili ninyo. Nang may sara ang pinto, hinarap ni Queen ang boat. May mga tanong pa ba kayo? Walang umimik. Ang respeto sa kanilang mamata ay naibalik. Mas matindi pa kaysa dati. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo ay humupa. Ang kumpanya ay nailigtas. Si Lola Corazon ay matagumpay na naoperahan at ngayon ay nagpapagaling na. Ang buhay ay unti-unting bumabalik sa normal. Ngunit para kay Queen, ang normal ay may bago ng kahulugan. Ang normal ay ang umuwi sa isang bahay na puno ang amoy ang pintura at bagong lutong pagkain. Ang normal ay ang makita ang mangiti ni Ning. Ang normal ay ang hawakan ang kanyang kamay. Isang hapon, dinala niya si Ning pabalik sa hardin sa Tagaytay. Ang eksaktong lugar kung saan una silang nakita. Naalala mo ba? Tanong ni Queen. Dito kita unang nakita. At ang unang naisip ko, isa kang problema na kailangan kong ayusin. Ngumiti si Ning. Naalala ko po. Hawak ko pa po nunang paborito kong lollipop. Tumawa si Queen. Oh. At ako naman, ang aroganteng CEO na hindi alam kung gaano siya kasweta. Seryoso siyang tumingin kay Ning. Mali ako, Ning. Hindi ka isang problema. Ikaw ang solusyon. Ikaw ang solusyon sa lahat ng bagay na hindi ko alam na sira pala sa akin. Dahan-dahan. Lumuhod si Queen sa harap niya. Mula sa kanyang bulsa, hindi isang mamahaling singsing na may diamante ang kinuha niya, kundi isang maliit na singsing na gawa sa pinilipit na tangkay ng bulaklak ng daisy. Isang bagay na simple, totoo, at galing sa puso. Ang unang kasal natin ay isang kasunduan, sabi niya, ang boses ay puno emosyon. Isang obligasyon. Ngayon, gusto kong gawin ito ng tama. Tumingin siya sa mga mata ni Ning. Ang ngamatang dati niyang kinainisan ay ang ngamatang hindi na niya kayang mabuhay ng wala.
Luningning Santos, my Ning. Will you be my wife? For real, this time. For always. Ang ngeluha ang kaligayahan ay dumaloy sa mapisngi ni Ning. Tumango siya, hindi makapagsalita. Opo, Queen, sa wakas ay sabi niya. Yes. Isinuot ni Queen ang singsing na bulala sa kanyang daliri. Perpekto ito. Tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit. Sa ilalim ng puno ng mangga. Sa gitna ng hardin na saksi sa simula ng lahat. Ang kanilang kuwento ay nagsimula muli. Makalipas ang ilang buwan. Ang isang kwarto sa kanilang tsondo ay unti-unti nang nagbabago. Ang dating blankong pada ay ngayon ay may isang malaking mural na pininturahan nining isang kalangitan na kulay lila, puno ng bituin, at may isang malaking buwan na nakangiti. Abala si Queen sa pag-assemble ng isang maliit na kuna habang sining naman ay nag-ayos ng mga maliliit na damit. Sa tingin mo, ano ang mas magugustuhan niya? Ang mamaliliit na eroplano o ang mamaliliit na hayop? Tanong ni Queen. Hawa ang dalawang mobile na isasabit sa kuna. Lumapit sining at hinawakan ang kanyang tiyan na medyo umombo na. Ngumiti siya. Kahit ano, basta galing sa iyo. Sigurado akong magugustuhan niya. Tumingin si Queen sa kanya, pagkatapos ay sa mural. At sa kunang binubuo niya. Ang dating malamig at walang buhay na espasyo ay ngayon ay punong kulay, nepag-asa, at nepag-ibig. Niyakap niya sining mula sa liko at ipinatong ang kanyang magkamay sa tiyan nito. Mahal kita, bulong niya sa tainga nito. Mahal din kita, sagot ni Ning. Isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Queen. Makasama, tahimik nilang pinanod ang dapit hapon mula sa kanilang bintana. Ang kalangitan ay nagiging kulay lila, isang paalala hindi ng kalungkutan, kundi ng isang pangako ng isang magandang bukas. Ang kanilang kuwento, na nagsimula sa isang pilit na kasunduan, ay natapos sa isang paibig na nagilom sa lahat ng sugat, at nagpatunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi sa panlabas na anyo, kundi sa puso. At dito po nagtatapos ang kuwento ni na Queen at Ning. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa isang pilit na kasunduan hanggang sa isang pag-ibig na nagilom sa lahat ng sugat, naging karangalan ko po na ibahagi sa inyo ang kanilang kwento. Habang isinusulat ko ang bawat salita, ramdam ko ang sakit, ang paasa, ang kilit, at ang tagumpay nga ating mabida. Naging paalala sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging perpekto. Minsan ito ay magulo, masakit, at puno nga pagkakamali. Ngunit sa likod ng bawat luha ay mayroong aral. Sa likod ng bawat pagkadapa ay mayroong pagkakataong bumangon. Nawai ang kwento ni na Queen at Ning ay magiwan sa ating mapuso ang isang mahalagang mensahe, na ang halaga ang isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang panlabas na anyo, kundi sa lalim ng kanyang puso, na ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, na ang pag-ibig, sa pinakapuro nitong anyo, ay ang pinakadakilang liwanag sa anumang kadiliman. Muli. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Nagmamahal. Pag-ibig sa likod na luha.